intentionally engage in acts that result in their being labeled. Crime may be a result of greed, person ability, social structure, learning, or control, regardless of why they commit crime. The less personal power and fewer resources a person has, the greater the chance he or she will become labeled. Ang teoryang ng reaksyong panlipunan ay hindi masyadong nagtutuon sa kung bakit nagkakasala ang mga tao. Ang mahalaga ay ang reaksyon ng lipunan sa kanilang paglabag. Ang mga taong may kaunting kapangyarihan at mga mapagkukunan ay mas madaling malabel bilang kriminal. Kahit na ang kanilang mga dahilan sa paggawa ng krimen ay pareho sa mga taong mayaman at may kapangyarihan. The scary guy, now his legal name, is covered from head to toe in tattoos. What do you think he is like? What are his personality traits? What you want him to meet your family? Are you labeling him? Consequences of labeling. Social reaction theorists are most concerned what we think of effects of labeling, the creation of its stigma, and the effect self-image. Labels are believed to produce stigma. The labeled deviant becomes a social outcast who may be prevented from enjoying a higher education, while playing and other social benefits such as alienation leads to a low image. Ang teorya ng reaksyon, panlipunan ay nagtutuon sa negatibong epekto ng paglalagay ng label, tulad ng pagka-stigma, paghihiwalay sa lipunan at pagbababa ng tingin sa sarili. Kapag ang isang tao ay na-label bilang kriminal o troublemaker, maaari silang mawala ng tiwala sa sarili at makaramdam ng kawalan ng pag-asa. Maaari silang madiskriminasyon sa trabaho, edukasyon, at iba pang mga pagkakataon. Ang paglalagay ng label ay maaaring magpalala sa kanilang mga problema at magdulot ng isang self-fulfilling prophecy kung saan sila ay nagsisimulang kumilos ayon sa label na ibinigay sa kanila. Differential social control. According to the concept of differential social control, the process of labeling may produce a revelation of the self, which reflects actual or perceived appraisals made by others. Kids who view themselves as delinquents after being labeled as such are giving an inner voice to their perceptions of how parents teach them, peers, and neighbors view them. Isang pagpapahiwatig nito ay isang paglalagay ng label ay maaaring magdulot ng pagbabago sa pananaw ng isang tao sa kanilang sarili. Kapag ang isang tao ay na-label, lalo na ng mga taong mahalaga sa kanila tulad ng mga magulang, guro o kaibigan, maaari silang magsimulang maniwala sa mga label na iyon ay totoo. Maaaring magsimula silang tumingin sa kanilang sarili bilang delinquent o troublemaker, kahit na hindi naman talaga iyon ang kanilang tunay na pagkatao. Sa madaling salita, ang panlabas na pananaw ng iba ay maaaring makaimpluwensya sa panloob na pananaw ng isang tao sa kanilang sarili. Joining deviant cliques. When children are labeled as deviant, they may join up with similarly outcast delinquent peers who facilitate their behavior. Eventually, antisocial behavior becomes habitual and automatic. 159, the desire is to join deviant cliques and groups may stem from a self-rejecting attitude. At times, I think I am no good at all, which eventually results in a weakened commitment to conventional values and behaviors. Kapag ang mga bata ay na-label bilang deviant, maaari silang makipagkaibigan sa mga kapwa nila outcast na nag-uudyok sa kanila ng masamang ugali. Sa paglipas ng panahon,
ang mga antisocial na pag-uugali ay nagiging habitual at natural sa kanila. Ang pagnanais na sumali sa mga deviant na grupo ay madalas na nagmumula sa mahabang tingin sa sarili. Sa nagreresulta sa pagbawas ng kanilang pagtanggap ng mga tradisyonal na halaga at asal. Sa madaling salita, ang paglalagay ng label ay maaaring magdulot ng siklo ng pag-uugali na naglalayo sa kanila mula sa mga positibong halaga at pamantayan ng lipunan. Retrospective reading. Beyond any immediate result, labels tend to redefine the whole person. For example, the label ex-con may created in people's imaginations a whole series of behavior descriptions thought mean, dangerous, aggressive, dishonest, sneaky that a person who has been hid to merity of the core. These labels have tally prob that were to in person may or may not process. Ang ibig sabihin nito ay ang paglalagay ng label ay hindi lamang nakaka-apekto sa isang partikular na pag-uugali, kundi pati na rin sa buong pagkatao ng isang tao. Halimbawa, ang label na ex-con ay maaaring magdulot ng pag-iisip ng mga tao na ang taong iyon ay matigas, masama, mapanganib, agresibo, hindi matapat at madaya. Kahit na hindi naman talaga ganoon ang tao. Ang label na ito ay maaaring magdulot ng negatibong pananaw sa tao na naglilimita sa kanilang mga pagkakataon sa buhay. Dramatization of evil. Labels become the basis of personal identity as a negative feedback of a law enforcement agencies, parents, friends, teachers, and other figures amplifies the force of the original label. Stigmatized offenders may begin to reevaluate their own identities. Ang ibig sabihin nito ay paglalagay ng label ay maaaring magdulot ng pagbabago sa pag-unawa ng isang tao sa kanilang sarili. Kapag ang isang tao ay patuloy na na-label bilang criminal o troublemaker ng mga tao sa paligid nila, maaari silang magsimulang maniwala na ang label na iyon ay totoo at magsimulang tumingin sa kanilang sarili bilang isang kriminal. Primary and secondary deviance. One of the best-known views of the labeling process is Edwin Lemmert's concept of primary deviance and secondary deviance. According to Lemmert, primary deviance involves norm violations or crimes that have very little influence on the actor and can be quickly forgotten. Ang ibig sabihin ng primary deviance ayon kay Edwin Lermer ay ang mga paglabag sa mga pamantayan o krimen na hindi gaanong nakakaapekto sa taong gumagawa nito at madaling makalimutan. Ito ang mga minor na paglabag na hindi nagdudulot ng malaking pagbabago sa pagkatao o pagkakakilanlan ng isang tao. For example, a college student takes a 5-finger discount at the campus bookstore. He successfully steals a textbook. He uses it to get an A in a course. Goes on the graduate. It admitted into law school and later becomes a famous judge because his shoplifting goes unnoticed. It is a relatively unimportant event that has little bearing on his future life. Ang ang halimbawa ng estudyanteng kumuha ng 5-finger discount sa bookstore ay isang halimbawa ng primary deviance. Ang pagnanakaw ng libro ay hindi nagdulot ng malaking epekto sa kanyang buhay. Hindi siya nahuli, nagtapos siya ng pag-aaral at naging isang matagumpay na hukom. Ang pagnanakaw na iyon ay isang minor na paglabag na hindi nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang pagkatao at pagkakakilanlan. In contrast, secondary deviance occurs when a deviant event comes to the attention of significant others or social control agents who apply a negative label. The newly labeled offenders then reorganize
his or her behavior and personality around the consequence of the deviant act. The shoplifting student is cuffed by the security guard and explained from college. Ang pagkakaiba ng secondary deviance ay ang paglabag ay napansin ng mga taong mahalaga sa buhay ng tao, tulad ng mga guro, pulis, o mga magulang. Dahil dito, ang taong gumawa ng paglabag ay na-label at ang label na ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa halimbawa ng estudyante nang nahuli siya, nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang buhay at nagdulot ng pagbabago sa kanyang pagkatao at ugali. With his law school's dream dashed and his future cloudy, his options are limited. People know him say he lacks character, and he begins to share their opinion. He eventually becomes a drug dealer and winds up in prison. Dahil sa pagiging deviant at pagkataksil sa kolehiyo, ang estudyante ay nagsimulang maniwala sa mga negatibong pananaw ng ibang tao sa kanya. Ang pagkakabigo at pagkawala ng mga pangarap ay nagtulak sa kanya na gumawa ng mas malalang paglabag, tulad ng pagiging drug dealer na nagresulta sa kanyang pagkabilanggo. So, sa kabuuan, ang social reaction theory ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa kung paano nakakaapekto ang lipunan sa pag-uugali ng mga tao. Ang pag-unawa sa teoryang ito ay makakatulong sa atin na magkaroon ng mas makatarungan at makataong lipunan. So that's all. Thank you.